Ito ang masaya, ang sumbungan at bookingan porsyon natin. Ano-ano kayang palusot ang ihahain ng mga opisyal para makaiwas sa gusot? Nang makumpleto na ang aming surveillance sa mga maling kalakaran sa kulungan, ipinakita namin ang aming mga nakunan kay Secretary Jesse Robredo ng Department of Interior and Local Government, ang ahensya ng gobyerno na nangangasiwa sa nasabing pitan. Hindi rin makapaniwala ang kalihim sa kanyang napanood. Maraming nilalabag na patakaran sa loob ng BJMP. Pangalawa, ibig sabihin may kasabwa talaga sa loob. Pangatlo, makakatulong talaga yung mga ganitong report kasi sa ating pagsumikap na malinis po yung sistema, yung nakikita lang ng ating mata, yung ating napapansin. Pero mas maraming mata, and immediately will do something. Pinuna rin niya ang bawat paglabag na kanyang nakita. Una, drugs. May mga hinuli, sinampahan ng kaso, nagpupuslit ng drugs. Pangalawa, bawal ho yung cellphone. Kasi yung cellphone na nagagamit ho yun na mag-transact sa labas, lalo na kung yung mga inmate ay suspected na drug dealer o may drug cases. Kaya pag meron silang cellphone, ibig sabihin may nakalusot o may nagpalusot. At ang isa ho talagang obligasyon ng mga jail wardens to make sure na walang ganito. Yung air condition, lalo nang hindi. Kasi yung kuryente ho niyan, maliban sa meron privileges yung nag-aircon, I'm sure yung kuryente naka-charge ho sa gobyerno. Agad niyang ipinag-utos ang isang sorpresang inspeksyon sa kulungan. Kasama ang mga kinatawan ng DILG at mga opisyal ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, mabilis kaming tumulak patungo sa Camp Bagong Diwa. Instruction ng secretary, kailangan suppress inspection ngayon dito na? Yes, sir. Ha? Yes, sir. Hindi nga nakatimbre sa loob, ha? Hindi, sir. Mag-base na. Dali mo lang. Okay na, sir. Kasama itong 7, ha? Agad naming pinuntahan ang target na gusali. Sa selda ni Joel Cue, kaming unang dumiretso. Joel Cue. Joel! Ito si Joel Cue. Kasi ikaw, ano ka dyan? Labas ka muna dyan. Agad hinalubhog ang kanyang kwarto. Hindi mahanap ang mga bawal na kagamitang nakunan sa aming video. 基本上没有什么事情。要说一个月的话，就是比以前更大。 CR, saan yan? 可以呀。 Meron kang pa na aircon. May aircon ka rito? Kahit dito sa mga building na ito? Wala, sir. Maging ang aircon tila biglang naglaho. Electric fan at saka exhaust fan. Tapos ang distance ito. Pero nang halubhugin namin ang buong selda, taraan, tinakpan pala ng balde. Sa'yo, Evo, meron. Yes, sir. Evan mo. Meron? 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 Evan. Okay. Sa gulat, hindi na nakapagsalita pa ang warden. Meron. Yes, sir. Tagal na po yan. Ano pa po yan eh. Pagdating ko na po rito, buwan pa lang po ako rito. Nabutan ko na po yan dito nung bago pa magkano yan. Hindi lang po yan yun. Sa lahat ba ng selda may aircon? Pa? Lahat po ng selda may Hindi po. Bakit po? Bali, yan, parang yan lang po yung binigay sa akin pribileyo dati dahil ako po yung may oras. Pero naabutan ko na po yung ganyan na po yan. Talaga lang, ha? Maging ang special bayad sa VIP treatment, itinanggi niya. Wala po. Hinalungkat din ang buong selda kung may nakatagong droga pero wala ni isang nakita. Nang matapos, umakyat naman kami sa selda ng isa pang sinasabing VIP na si Michael Yang.
Si Michael lang. Nang maghalugog sa kanyang kwarto, nakapagtatakang wala na ang aircon na napuna ng aming kamera. Pero nandun pa rin ang butas na pinaglagyan ng naturang aircon. Kasi labas, yung dati kung doon lagay yung ano, yung panghangin dito, kasi mainit eh. Ang bilis nyo naman kuya. Pero hindi naman lumusot sa matatalas na paningin ng mga nag-inspeksyon ang iba pang gamit na bawal. Inusisa rin namin si Warden kung bakit hindi nila nakikita ang pagkalaki-laking aircon, pati na ang pagdodroga sa mga selda. Siyempre, nabigla dahil nagkakandak naman kami ng regular Greyhound. Pero bago kasi kami makarating dito, malayo na monitor na kami. Ganun po ba, Warden? Ito kayang si Warden natutulog sa pansitan o nagbubulag-bulagan? Hindi kami nagkaroon ng intense na intelligence monitoring. Yun siguro ang pagkakamali namin. Nang may sagawa ng inspeksyon, isa-isa naman naming kinilala ang mga bumanderang bida sa aming surveillance video. Inuna naming grupong bangag na walang takot na bumatag sa loob ng selda sa katanghaliang tapat. Dahil malinaw ang kuha, hindi mahirap makilala ang mga presong batak. Ilang sandali pa, iniharap na sila sa mga opisyal ng BJNP. Ipinanood din sa kanila ang kanilang pinagbibidaang pelikula. Marami naman tayo ugat, kahit dito ugat ako. Hindi ako yan. Promise kuya, hindi ikaw yan? Wala akong tato eh. Sos Mariosep naman, pwede kang sumali sa Denial King competition. Ang isang preso naman, bulok din ang depensa. Yan, may ginagawa ko dyan. Kulturero kasi ako, sir eh. Kulturero ko eh, paano ko sa butas eh. Tapos yung mga halimbawa mga pagkain na kasi nabubuksan, akong kumukuha sa gate. Nang tanungin sila kung sino ang ikatatlo nilang kajaming, tila parehong lumabo ang kanilang mga mata. Kaya nga, Kasi kahit hindi ito, papatawag din nila sir. Para hindi na mahirapang manyanap. Meron kasi magtupi sir eh, marami. Isa-isa nang nabubunyag ang lihim ng maanumalyang kulungan. Ang sunod na target, kilalanin ang opisyal na tumanggap di umano ng pera mula sa isang preso. Sabi ko sa paano nakapasok aircon. Makikita dito na inubutok ko Susunod, marinyang itinanggi na suhol ang nakunang perang tinanggap niya. Ayun po yung kuwan kasi yung time na nagpapa-welding kami sa rooftop kasi yun ang pwesto nila, rooftop. Eh kasi ang dami pong sira eh, pinapa-welding namin. Sila po ang sumasagot ng mga pangbili ng welding rod. Yung pong welding machine, sagot na po namin.